Magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at relax-relax lang po tayo. Ang pag-usapan po natin ngayon sa vlog natin ito ay kung magaling ba talaga si Duterte pagdating sa pag-handle ng mga bagay-bagay sa bansa natin. Halimbawa, especially yung pera. Natulungan ba niya ang Pilipinas talaga na alam mo 'yun, mag-benefits sa alay niya sa China? Sa aking point of view po ay wala siyang naidulot na alam niyo 'yun, na maganda. Wala siyang na-contribute, 'di ba? Yung China, nung pagpunta niya do'n may dala-dala siyang, alam niyo 'yun, na parang, mga papel na susulatan nila, mga book, 'di ba? Yun na yung parang agreement nung dalawa ni Xi Jinping at nung mga economic, managers niya at yung economic managers ng Philippines. So, sulatan sila, pirmahan ng mga alam mo yun. So, si Duterte daw ay nakakuha ng pledges sa China. Dumating ba yung pledges na yun? Di po dumating yun. Walang dumating dun kasi kung dumating yun, may maipagyayabang si Duterte kaya lang wala. Hindi niya ano yun, hindi niya, nakuha. Wala siyang naging realization dun sa pagpunta niya sa China na yun. So, parang nabaybust lang siya dun. So, ayan 'no, na Duterte said, "China pledged billions of dollars to the Philippines. What happened?" Walang nangyari diyan. Ang nangyari po diyan ay ganito. Ito po ang, naging resulta niyan na hindi naman talaga kasi magbibigay ang China ng gano'n-gano'n lang. 2 years after Philippines pivot, Duterte is still waiting on China dividend. Tignan niyo. Kasi wala naman talagang dumating, 'di ba? Kung may dumating nga, eh, di sasabihin ni Duterte 'yun na ipagyayabang niya 'yun. Kaso wala siyang resibong mapakita. Oh, ngayon yung, yung pagpunta niya dun ano nangyari sa kanya? Ito ang nangyari sa kanya. Hindi naging maganda ang, resulta. Kasi imbis na siya ay makapag-ano yun, humatak nga ng investors dito, ito ngayon ang nangyari, ha? Pledge trap. How Duterte fell for China's bait and switch. Yan, oh. Hindi nga siya kasi ano, binigyan ng China ng alam niyo yun, ng magandang, parang pledge na siyempre iba yung utang, iba yung pledge. Kasi pagka utang, ano yun, ibang usapan yun. Pero yung pledge, ano yun, na sabihin natin wala tayong ano dun, wala tayong kinalaman dun na o sabihin natin mayroon dong, in return na gagawin tayo. Yun, yung pledge, 'di ba, bibigay kami sa inyo ng pondo then, mag-invest kami diyan o magtayo kami diyan ng mga libreng tulay. So, ganyan yun. Kaso wala namang ginawa, puro utang ng, mga alam mo yun, mga economic managers niya na yan ang ginamit natin. Yung ipinayo ng mga economic managers niya na, "Sige utang tayo dito, utang tayo dun." Oh, yun, pinakamalaking percent nun galing China. Oh, ngayon yung utang na yan, ha, yung utang na yan, anong ginagawa ngayon ng gobyerno natin? Ito ang ginagawa ng gobyerno natin, 'di ba? Para magkaroon tayo ng kalinawan kung ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. 'Yan, Congress probe sought on 7.2 trillion debt under Duterte. 'Yan ang nangyari kay Duterte.
Yung 6.6 na utang lang ng Pilipinas from Ramos, 'di ba, ERA, then Gloria, then Pinoy. Ano lang yun 6.6 trillion lang something, parang gano'n lang yun. Pero itong si Duterte, 'yan. Kaya naging utang natin ngayon parang 12.7 ano na, ang laki na. Ang laki na sobra kasi nga isang presidente lang siya, 7.2 trillion na agad yung idinagdag niyang utang. Papaano nangyari yun, saan niya ginamit 'to? Oh, oo nga't merong mga projects nga, 'di ba meron siyang 100 list of, parang Duterte project. Ang problema dun, 40% pa lang ang natatapos dun. Ipinasa na kay BBM. Actually parang 80% o 88 projects yung ipinasa kay BBM na hindi pa nga tapos. Oh, paano ngayon, nasaan na ngayon 'tong 7.2 trillion na 'to, ha? Saan na napunta 'yan? Oh, saan na napunta 'yan? 7.2 trillion debt ng Pilipinas, kaninong bulsa pumasok 'yan? Oh, ang balita diyan 7.2 trillion, merong 1 trillion diyan si Duterte, tapos, meron pa siyang ano, commission do sa vaccines. Oh, kaya nga makikita niyo ang daming dumidikit sa kaniyang mga pulitiko, eh. Kasi nga most probably, meron siya talagang pera. Hindi didikit yang mga 'yan ng walang pera si Duterte, yang mga lawyers. Dikitan yang mga 'yan kasi may pambayad, eh. Pero mong trillion yung nawala dun sa 7.2 trillion, parang 6.2 trillion lang nga lang yung nagamit. Ganyan yung ano ngayon ginagawa ng Kongreso. Inaano yan, hinahabol yan. Inaalam nila yan bakit napakalaki naman ng ano mo, 7.2 trillion. Isa-isang presidente ka lang, isang term mo lang, ganyan na agad ang utang ng Pilipinas. Papaano ngayon? Papaano pa halos mababayaran yan? Dapat nga something mga 3 trillion okey lang, eh. Hindi halos ma-reach mo yung threefold. 3 beses ang ano, laki ng ginawa mo, eh. Saan mo ginamit yan? Oh, kung makikita mo naman dun sa mga projects na ginawa niya, meron lang dong 26 billion, may 1 billion, merong 55 million, may 500 million. Hindi aabot ng ano, hindi nga parang aabot ng ano, 1 trillion yung mga projects niya, eh. Oh, papaano yun? Eh, napakalaki talaga nito, hindi ko lubos maisip kung saan dinala ni Duterte 'tong perang 'to, eh. Kaya siguro napakayabang niya na siya, habol ng mga lawyers at talagang akala din siguro ng mga lawyers, napakadaming pera, napakadaming pambayad kaya hindi siya tinatantanan na dikitan ng mga 'to. Kaya kung sino man ang mauuto nitong si Duterte sa mga alam mo 'yun, sa mga botante, nakakaawa ang mangyayari sa Pilipinas kapag naupo yung anak niya, si Sara Duterte. Kasi ngayon pa nga lang makikita niyo 11 days pa lang magkano na agad ang naubos, 'di ba? Kung ito ngang tatay niya, 7.2 trillion, 6 na taon, saan niya ginamit 'yan? 7.2 trillion na yung inutang niya. Siyempre, ang Pilipinas naman nakakapag-produce din ng trillion-trillion na pera 'yan, 'di ba? Kaya lang ano 'yun, bina-budget natin yung pambayad ng utang saka yung gastusin sa bansa natin. So, sa inihiwalay na kita ng bansa natin, meron dong panggastos yang Kongreso, yang mga, yang Senate, 'di ba, yang executive, may mga panggastos siya sa projects nila. Ang problema nun
Hiwala yun dito sa 7.2. Oh, saan pa niya ginamit yun, 'di ba? Ang laki talaga ng perang alam mo yun, parang nalustay lang ng gano'n. Tapos sasabihin niyo magaling 'tong si Duterte. Aba, hindi lubos maisip, eh, 6 na taon, taon-taon merong budget ang Pilipinas na trilyon. Tapos meron pang utang nag-umutang pa si Duterte ng 7 trillion. Kung i-divide mo 'yan, 'di ba, sabihin natin sa 6 na taon 'yan, sabihin natin 1 trillion lang ng 1 trillion, eh, ano pa rin, eh, hindi mo pa nga parang mauubos yung kinita o sabihin nating budget ng Pilipinas dun sa annual na ano sa kanya, na nakalaan. Eh, 7.2 trillion. Oh, dinagdagan mo pa ng ganyang kalaki, eh, saan mo na dinadala yung pera, 'di ba? Saan mo na dinadala yung pera? Saan mo inilalagak 'yan? Oh, eh, yung mga congressman, kung talagang ikaw ay magaling, kung ikaw ay talagang magaling, hindi ka iiwan ng mga 'yan, 'di ba? Ang iniisip mo lang yung sarili mo, yung political, career mo. 'Yan lang ang iniisip mo kasi kung nakapag-produce ka talaga ng maganda sa Pilipinas, eh, ang mga congressman, yung mga senador, hindi ka iiwan niyan, hindi ka iiwan niyan. Kaya lang iniwan ka, eh, 'di ba? Imbes na dapat, ang majority so-support sa'yo, hindi, eh, 'di ba? Hindi nangyari 'yun, oh. Kasi nga siguro sinasarili mo yung pera ng Pilipinas, yung utang ng Pilipinas nasa'yo lang. Kahit paano sabihin mo na tseke 'yan o 'yan ay papel o kung ano lang katulad na sinabi mo dun na, hindi naman namin makukuha yang pera sa vaccine, eh, kasi napakadami daw na papel nun. Eh, hindi naman papel ang usapan dun, eh, tseke yun, tseke ang usapan dun. So, hindi mo na kailangan ng ano is truck-truck na papel na pera kundi tseke lang yun o transfer sa alam mo yun, iwa-wired mo lang yun. Eh, yan po ang ano katotohanan na itong si Duterte hindi 'to magaling. Walang galing na ginawa 'to sa Pilipinas, kundi patayin yung kapwa niya Pilipino. Yan lang ang ginawa niya. Ipakulong ang mga kalaban, 'di ba, gawing, masamang tao ang kalaban. So, yan ang ginawa niya at hanggang ngayon ginagawa niya yan. Hmm, kaya nga ano, sana yung pang-uuto niya ay humina. Humina pa sana yung pang-uuto niya gaya ng paghina niya. Kasi talagang nakakadismaya na ang ginagawa ng mga 'to. Hindi na nakakatuwa, hindi na nakakatulong. Talagang yung mga congressman na may mga sariling interes, sumasakay at pagka nga naman siguro nakachamba sila, 'di may puwesto, may kapangyarihan. So, ganyan ang kalakaran ngayon ni Duterte. Yung mga ano niya, yung mga senador niya, si Marcoleta, 'di ba, yang sina Bongo, si Bato, wala 'yan. Hindi ano 'yan, hindi man lang nakagawa 'yan ng, kung ano mang bagay ang, na makakapagpabuti sa Pilipinas. Actually, ito nga napapansin ko diyan, eh, itong si Bongo, ito ang parang boss ni Digong. Si Bongo ang boss ni Digong, hindi si Digong ang boss ni Bongo. Nagkakamali po tayo diyan. Si Bongo, siya yung parang nagkokontrol kay Digong. Hindi yung si Digong ang parang amu-amuan ni Bongo. Kaya maraming ano diyan, manipulasyon diyan na ginagawa si Bongo kay Digong.
Hindi natin alam kung yan ay Chinese spy din, 'no? Marami talagang Chinese dito na nilalapitan niya ng mga, alam niyo yun, mga spy na galing China na siyempre pagka nagkaroon ng giyera, nalamang nalaman nung halimbawa ng Chinese soldier na ikaw, Chinese, hindi ka gagalawin, 'di ba? So, kaya itong sina Bongo malamang ito ay may connection 'to sa People's Liberation Army. Totoo 'yan. Yan ay mga espiya dito sa atin kung makikita niyo laging nakadikit yan kay Duterte. Si Duterte naman parang alam niyo yun, galing-galingan na akala mo siya nagkokontrol. Si Bongo nagkokontrol diyan kay Duterte, 'di ba? Walang nagawa yang mga yan. Kaya 'wag na 'wag niyong iboboto na magkaroon pa ng posisyon ulit yan sa gobyerno yang mga yan. Ngayon na lang kapagka may mga ano sila, may mga alam mo yun, sira na nangyayari, parang nagpapalabas ng galing-galingan nila. Wala naman talagang nagawa yang mga yan, 'di ba? Nung pandemic napakadami ring napabayaan. Hindi naman talaga naging maayos ang pamimigay ng mga ayuda. Oh, pinera lang ng pinera ng mga chairman yung iba, pinaghati-hatian ng mga congressman. Wala din, nasaan yung tigas niya? Kaya kung ano, kung meron man na dapat manalo ngayong eleksyon ay yung talagang partido ni BBM ang iboto niyo. Hindi yung mga anong 'yan, yung mga pangbuladas, mga puro ano lang, gogoyo lang ang alam, pangbubudol, 'di ba? Anong gagawin ng mga 'yan, ni na Robin Padilla, ni na Philip Salvador, anong gagawin ng mga 'yan? Hmm. Kaya mas magandang iboto natin yung senador ni BBM dahil wala naman talagang puwede kang masabi dun sa mga yun na meron man kaunti lang pero itong mga 'to, ano 'to, tagos sa buto ang ginawang kalokohan, tagos sa buto. Nung nung panahon ni BBM na 100 days lang, nung mag-start siya ng maging presidente, 100 days lang. Ilan lang, parang 46 lang ang parang nagkaroon ng cases na namatay yung mga drug addict. Pero yung panahon ni Digong sa loob ng 100 days, 3,600. So, hindi mo rin lubos maisip na talagang si Digong, sa tingin ko inuubos niya yung mga Pilipino, eh. Kasi gusto nga niyang papasukin dito mga Chinese, eh. Kasi inaamin niya Chinese naman daw siya, may Chinese line daw siya, eh, hindi natin alam. So, yun nga, galit siya sa mga Pilipino. Marami siyang alam niyo yun, na ginawang kabulastugan sa kapwa niya Pilipino. So, dito lang po sa maiksi nating vlog at, ako po ay, magbabasa ulit ng mga bali-balita at, pasensya na kayo hindi naman ako magaling na speaker pero wala lang, opinion nga lang, point of view at, tingnan natin kung anong mga susunod pang mangyayari sa mga darating na buwan at, sana nga hindi manalo yung, budol, mga senators ni Duterte. Uy, hindi sana manalo yang mga yan. Ano ba namang gagawin ni Robin Padilla, pambihira naman. So, maraming salamat po at sana po ay, magkaisa tayo ng opinyon pagdating sa bansa natin kung ano lang po ang mabuti, kung ano lang po ang makakaganda talaga. At, napakahirap labanan ng, sitwasyon ng Pilipinas ngayon kasi mga self-interest politician na talagang nangingibabaw, yang mga party list na yan, 'di ba? So, sa muli pong, pagkikita sana po ay tayo ay lumandas, 'di ba, dun sa tamang, paraan kung papaano tanawin, papaano, bigyan ng, kuro-kuro ang mga bagay na nangyayari sa Pilipinas. Maraming salamat po.